Amen. Praise God. Morning po. Happy New Year. Parang nahiya kayong bumati. Parang hindi pa kayo kumbinsido matatapos na ang 2025. Happy New Year po. Tapos na po, 52nd week na ngayon ng 2025. So tapos na po ang 2025 at salamat sa Panginoon. Yun lang po ang ating masasabi. Talagang ang Diyos ay napakabuti. Katulad ng panalangin po kanina ni Maricoy Ingkit, talagang ang Diyos ang naging sandigan natin, ang Diyos ang naging kasama natin sa ups and downs ng atin pong mga buhay. Hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Maaari po bang tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos? Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat sa dakilang bagay na inyong ginawa. At salamat po sa dakilang bagay na inyong gagawin sa bawat isa sa amin. Purihin ka, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa worship team, sa pangunguna po ni Sir Christy sa atin pong masigilang pag-aawitan. Ganon din po sa kasalukuyan na hindi natin kasama ang atin pong pastor at ang kanyang pamilya sapagkat sila po ay nasa Manila ngayon at meron din po siyang ministry na kung saan ay siya po ay naimbitahan ng pangangaral. Ganun pa man, salamat po sa Diyos na kayo po ay naririto dahil kung wala kayo para akong naka-online. Tanda ko po nung naka-online, kami lang tatlong mag-anak ang naririto. Kaya kami na rin nagumampan. Si Teacher Miles ang praise and worship, si Yesha at si Ellie ang special number, tapos ako ang preacher at musician. Pero hindi na po tayo naka-quarantine. Kaya salamat sa Panginoon, tayo pong lahat ay naririto. Ibabahagi ko po ang salita ng Diyos mula po dito sa aklat ng Lucas, chapter 17, verses 11 hanggang 19. Maaari po bang muling maanyayahang tumayo ang merong kakayanan na tumayo upang sabay-sabay po nating basahin mula po sa aklat ng Lucas, chapter 17, verses 11 hanggang 19. Ang sabi po ay ganito, sundan niyo po ng inyong mga mata sa inyong Bibliang hawak. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Tayo po ay sumandaling manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, muli sa umagang ito na kami po ay pinagtipon-tipon ninyo upang ikaw ay papurihan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo yung mga salita na mahahayag ngayong umaga at patuloy kang mangusap sa bawat isa at ikaw ang siyang maparangalan sa buhay namin. Purihin ka, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, kayo ay makakaupo na. Ang topic po na dadalhin ko ngayong umagang ito, ang kagalakan sa pasasalamat. Ang kagalakan sa pasasalamat, meron pong mga benefits ang gratitude or thanksgiving. Una po, ito po ay nagdadala sa atin ng kapayapaan. Brings peace and fights anxiety. Pwede rin po itong mag-align sa atin sa kalooban ng Diyos. Pwede rin po itong mag-deepen ng ating spiritual sight. Sapagkat kahit sa gitna ng hindi magandang sitwasyon,
marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Isa din po dito ay nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. And lastly, ito po ay nagpo-promote ng humility. Ang pagpapasalamat ay nagpo-promote ng kababaang loob. Magpapasalamat lang po tayo o ang isang tao kapag siya po ay ginawan ng mabuti or kung merong ginawa sa kanya. Tama po ba yon? Kapag merong ginawa sa iyong isang tao, doon meron kang chance. Sinabi ko pong chance dahil hindi naman lahat nagpapasalamat kahit ginawa ng mabuti. Merong ang pagkakataon na magpasalamat dahil merong ginawang mabuti sa iyo. Meron po isang maikling video dito na atin pong panoorin bago ko po ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Today, boys and girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Let's begin. Wonderful, class. Now, who would like to come up first and share what you're grateful for? Me. Yes, Sarah, come on up. I'm thankful for trees because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. Who would like to go next? I'll go. Jason, come on up. I drew my parents because without them I wouldn't even be here. And also they help me with my homework and I love them. Chocolate. I'm grateful for chocolate. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? How would you like to play a game with your classmates to see who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Is it the hand of God? It's your hand, Miss Sanders.
Isang mabuting bagay ang magpasalamat. Meron po akong nabasa sa pag-scroll sa Facebook. Alalahanin daw yung mga taong naging kasama mo. Huwag mong kalimutan sa panahon ng ikaw ay nasa ilalim. Huwag mong kalimutan yung mga tao sa panahon na ikaw ay nasa mababang kalagayan. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sapagkat ito'y pagkilala sa ginawa niyang kabutihan sa iyong buhay. Sa binasa po nating talata, meron po doong 10 ketongin. At sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, kapag ikaw ay merong skin disease po na ganito, kayo po ay nasa labas ng kampamento. Hindi mo makakahalubilo ang iyong pamilya, hindi mo makakahalubilo ang iyong mga kaibigan, at wala ka ring hanap buhay. Sa abang kalalagayan po na ito, ang nagdala sa 10 ketongin nung marinig nilang si Jesus ay dadaan malapit doon sa kanilang lugar na kung saan ay malayo sa karamihan, ang nagdala sa kanila para humiling at lumapit sa Panginoon. Una po, makikita natin dito sa kanilang kalalagayan ang hiling na kahabagan. Verse 12, ang sabi po doon, nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo, sapagkat ito po ay kasama sa kanilang batas sa kautusan, Leviticus chapter 13 and saka chapter 14. Humiyaw, ang sabi po nila, Jesus, Panginoon, pagkilala, mahabag po kayo sa amin. Again, sabi po doon, what leprosy meant, it is ritual uncleanness. It signified ritual impurity and divine punishment, making people ritually unholy and separated from God's presence. Ritually, sila po ay unclean. Kaya nga po ang sabi doon sa Levitico, ang sabi doon, para ikaw ay mapatunayang malinis o meron kang sakit sa balat, kailangan mong pumunta sa saserdote. Bakit hindi po sa doktor? Bakit sa saserdote? Ritually unclean po sila. Tinuturing nila itong divine punishment. At sila po ay lalayo sa komunidad. Sila'y ilalayo, isa-separate sila. I-isolate sila, not for separation, ang sabi po dun sa aking napanood, but for restoration. Ang purpose ng kanilang paglayo ay hindi para tuluyang malayo. Kasi po, pwede sila sa kampamento, kaya nga lang halos 30 meters ang layo nila. Sila'y nakatakip sa kanilang bibig. Sila'y nakasuot ng mga sira-sirang damit at sumisigaw. Kapag malapit na sila sa mga tao, sumisigaw sila, marumi, marumi, para sila po ay layuan ng mga tao. Physically, sila po ay nagsasuffer. Emotionally, mentally, financially. Sa abang kalalagayan nila, sabi nga po sa aking napanood, to the point na sila po ay mamatay ng mag-isa. Dahil hindi sila pwedeng lapitan dahil sila'y marumi. Isolated po sila. Sila'y outcast. Mamumuhay sila ng malayo sa kanilang pamilya, sa kanilang society. Kaya tandaan niyo po yung sinabi ng mga may ketong, sabi nila, mamamatay din lamang tayo. Bakit hindi pa tayo pumunta doon sa kampamento ng ating kaaway? At least mamatay man tayo, busog tayo. Tandaan niyo ba yung istorya na yon? Kasi yun talaga ang realidad. Pwede silang mamatay sa kanilang kalagayan na yon, na isolated at malayo sa kanilang pamilya. Sila po yung tinatawag sa panahon nila na walking dead. Forbidden from contact and required to shout unclean to warn others. Hindi rin sila makapasok sa Jerusalem to worship. Spiritually alienated po sila.
So grabe po ang suffering ng isang merong skin disease nung panahon ng Panginoong Yesus. Pero makikita niyo po dito, no? Ang sabi doon sa mga huling talata, ang isa'y Samaritano. Ibig sabihin, yung nainay Hudyo. Bakit nagsama ang mga Samaritano at Hudyo? Meron silang common ground. Pareho silang may ketong. Isolated sila. Pwede silang magsama-sama. Sa panahon pala na desperate, nagkakaunawaan, nagkakaintindihan ang mga taong nasa mahirap na kalalagayan. Tama ho ba yun? Kaya meron po kaming kasabihan sa mga pastor, ang nakakaunawa, higit na nakakaunawa, ang higit na nakakaunawa sa pastor ay kapwa pastor. Ganon din sa mga magulang, di po ba? Ang higit na nakakaunawa sa mga magulang ay kapwa magulang din. Ang kanilang abang kalagayan ang nagdala sa kanila para lumapit sa Panginoon at humingi ng kahabagan. Have mercy on us. At ang tugon ng Panginoon, dahil alam niya po ang kalalagayan ng mga merong ganitong sakit. Sa Matthew chapter 8, bawal nga silang lapitan lalong bawal silang hawakan. Pero sa Matthew chapter 8, alam niyo po ang ginawa ng Panginoon, yung isang may ketong na lumapit kay Jesus, hinawakan po niya. Dahil ang Panginoon ay pumunta rito sa lupa para iligtas, hanapin ang nawawala. At siya po'y gumaling. Dahil meron pong 3 uri ng ketong. Yung isa po ay red, namumula. Yung isa naman ay nangingitim. Nung panahon po ni Jesus, at yung isa naman ay namumuti. Yung kalalagayan po sa Matthew chapter 8, yun po ay napakatindi. Solo siya na pwede siyang mamatay. Talaga sa kanyang kalagayan na yon. Dahil mahal ng Panginoon ang bawat tao, tinugon po niya ito. Ang sabi sa kanya sa verse 14, nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Alam niyo po ba, sa Leviticus chapter 13, meron 7 araw ng quarantine. Doon po, kapag nakitaan kayo na meron po kayong mga pwedeng, tawag dito, yung, para malaman na may sakit, nawala ako. Sintomas, yun, nawala ako. Para, pag nakitaan na kayo ng sintomas, iko-quarantine kayo ng 7 days. Isolated na kayo. Tapos, susuriin ulit kayo, na kung ito'y nawala na, idideklara na kayo ng high priest. Pero bago kayo ideklara, magkakaroon muna kayo ng paghahandog. At kung kayo'y mapatunayan naman na meron at lumalaki o kaya ay lumalala, hindi na po kayo ika-quarantine. Tuluyan na kayong ilalayo sa kampamento dahil napatunayan kayong may sakit. Kailangan pa ng 7 araw. Pero dito po, ang sabi ni Jesus, pumunta kayo sa saserdote. Di na kailangan ng 7 araw. Sa kanilang pananampalataya, sila ay naglakad. Pumunta na agad sa saserdote. Ang kanilang pananampalataya ay merong kalakip na pagsunod at hindi po ito pwedeng magkahiwalay. Ang tunay na may pananampalataya ay sumusunod. Salamat po, Pastor. Talagang tayo nung nagkakaintindihan. Ang tunay na may pananampalataya ay sumusunod. Ayan, marami na tayo, Pastor. So, sabi po ng James, di si Pastor James, ang sabi ng Aklat ng Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, ang tunay na may pananampalataya ay sumusunod. At ito po ay kanilang ginawa.
Nung sinabi ng Panginoon, humayo kayo, pumunta kayo sa saserdote para pasuri, sila po'y nagpunta. At sa kanilang paglalakad, napansin na sila po ay gumaling. Meron pong isang istorya sa Bible, ang sabi sa kanya, lumublob ka ng 7 beses sa ilog Jordan. Parehong kalagayan, may sakit na ketong. Pero sumunod ba siya agad? Hindi. Dahil ang kanyang katwiran, ay ako'y kinikilalang kapitan ng Assyria. At ang Assyria that time po ay namamayagpag na. Nung panahon na sinakop po ang Northern Kingdom, namamayagpag na ang Assyria that time. So ine-expect niya, bibigyan siya ng marangal na pagsalubong. Pero hindi. Pinasabi pa nga ng propeta, sabihin mo. Hindi siya ang personal na sabihin mo, lumublob siya ng 7 beses. So, hindi niya tinanggap agad. Pero ito pong 10 ketongin na ito, nung sinabi ng Panginoon, pumunta kayo at pasuri sa saserdote, sila ay sumunod. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paglapit sa Panginoon ay may kalakip na pagsunod. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, hindi nalalayo ang pagsunod. Mula po yan sa Genesis hanggang Revelation. Makikita po ninyo, yung mga heroes of faith, silang lahat ay sumunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Thirdly, madali lang po ito. After nilang maranasan ang kagalingan, napansin po nila habang sila'y naglalakad, gumaling na ako sa aking ketong. Habang sila'y naglalakad, napansin nila, sa 10 na pinapupunta sa saserdote para pasuri, isa lamang ang nagbalik. Sabihin nyo nga po, isa lang ang nagbalik. Isa lang ang nagbalik. Isa lang ang kumilala sa nagkaloob. Isa lang ang nagbalik at nagpasalamat. Verse 15, ang sabi po'y ganito, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Again, ang kalalagayan po nila ay hindi madali nung panahon po ng ating Panginoong Hesus. To the point na sila po ay mamatay ng solo at ang kanilang katawan ay walang gagalaw sapagkat ito'y ituturing na marumi kapag hinawakan po ninyo. So mamamatay na sila doon at kakainin na sila ng iba't ibang mga hayop na kumakain po ng tao. Mga buitre, kung ano-ano mang mga hayop yon. Kaya naman nung naranasan po niya yung kagalingan at pagpapala mula sa Panginoon, ang sabi doon, siya'y patakbo na nagpupuri sa Panginoon. Siya'y bumalik bilang pagkilala sa nagkaloob ng kagalingan sa Kanya. Again, ang nagdideklara po na ikaw ay malinis na at ikaw ay marumi ay walang iba kundi ang saserdote. Ngunit ang taong ito, hindi siya sa saserdote na panlupa nagpunta, kundi sa dakilang saserdote, ang ating Panginoong Hesus. Bilang pagkilala sa nagkaloob ng kagalingan sa Kanya. At ang sabi po doon, nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Kung merong ina-expect ang Panginoon na babalik po sa Kanya para magpasalamat, ito po'y ang mga anak niya o mga lingkod niya na ginawa niya ng mabuti. Pero nakakalungkot, isa lang ang naging grateful. Isa lang ang naging grateful. Isa lang ang naging thankful. Isa lang ang kumilala sa kaloob na kagalingan na ibinigay sa kanila. Ang sabi po doon, siya'y Samaritano. Ang Samaritano po ay itinuturing na idolaters. Idolaters ang mga Samaritan. Sila po yung mixed race ng Northern Kingdom, 10 tribes. Kaya sila po ay separated sa mga Hudyo na kung saan sila po ay pure. Hindi sila nahaluan.
Kaya itinuturing ng mga Hudyo na sila po ay banal at ang mga Samaritano o yung mga mixed race ay madudumi. Sila ay holy at unholy naman ang mga Samaritans. Pero kinilala po dito, minensyon ng Panginoon, ang nagbalik po ay yung Samaritano at hindi yung Hudyo na ang turing sa kanilang sarili ay banal at karapat-dapat. Bilang pagkilala sa nagkaloob ng kagalingan, siya'y bumalik. Nagpatira pa, nagpasalamat, at nagpuri. Sa simpleng kahulugan, dito po sa senaryo na ito, ang pasasalamat ay pagkilala sa nagkaloob ng mabuting bagay na iyong tinanggap. Ang pasasalamat ay pagkilala sa nagkaloob. Hello? Nung last year po, first week, siguro lahat tayo nanalangin. Lord, samahan niyo po kami ngayong taong ito ng 2025. Tama po? Ilang kaya sa atin ang nagbalik at nagpasalamat? Lord, salamat po, sinamahan niyo kami ng 2025. Meron na po ba? Pastor, hindi pa naman tapos. Baka ano ba? Sa December 31 pa, 12 o'clock. Doon na lang ulit ako magbabalik at magpasalamat. Kahit po sa simpleng ginawa, mga magulang at mga kapatid, huwag tayong matakot, ni huwag tayong mahiya na magsabi ng thank you. Yung simpleng salamat po. Sa amin po sa bahay, kapag may pinaabot, kunwari may pinaabot ako lalo na yung bunso, pinaabot po ako. At hindi ako nag-thank you, sasabihin yun, you're welcome. Kasi ine-expect na niya, magpapasalamat talaga ako. Kaya ang sagot na niya, ang tugon na niya, you're welcome. Nakakatuwa po kasi sa Diyos ang papuri, ang amin pong mga anak, hanggang ngayon pag kami nananalangin, lagi silang nagpapasalamat sa munting bahay na pinagkaloob sa amin at sa second hand na sasakyan na ibinigay sa amin. Kasi araw-araw po namin yung nagagamit. Every time na mananalangin po kami, lagi kami nagpapasalamat sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos. Alam niyo po, yung meron tayo sa ngayon, yung iba po dyan, panalangin pa lamang ng iba. Nasa prayer list pa lang. Yung iba po dyan, dinidesire pa lamang ng iba. Pero tayo mayroon na. Pero hindi natin po ito minsan nakakita. Naalala niyo po yung pinakita sa Facebook? Yun pong nakakotse, nakita yung helicopter, sana may helicopter ako. Tapos yung naka-wild truck naman, nakita yung naka-sports car, sana may sports car ako. Tapos yung may second na nakotse, nakita niya, sana meron akong bagong sasakyan. Yung naka-bike, sabi niya, sana may sasakyan ako. Yung naglalakad, sana may bike ako. May nakatanaw dun sa taas, pilay, sana may paa ako. Sana nakakalakad ako. Mga magulang at mga kapatid, may mga bagay po tayo ngayon na binigay ng Panginoon at ipinagkatiwala sa atin na ipinapanalangin pa lamang ng iba. Pero sa biyaya ng Diyos, pinagkaloob na po sa atin. Kaya po yung aming panalangin every time, alam po yun na ngayon mga anak, pag nagpe-pray kami, Lord, salamat po sa bahay na ito, na aming natitirhan at tulugan. Salamat po sa aming mga sasakyan. Kami po ay mayroong 10 gulong, 12 bukod yung spare. Lahat ng iyon, biyaya ng Diyos, kaloob ng Panginoon, at ipinagpapasalamat po namin yun araw-araw. Every time nasasakay po kami doon, salamat sa Panginoon, salamat sa Kanya na nagkaloob. Salamat sa Kanya na nagbigay, dahil lahat ng meron tayo, alam kong alam ninyo
na galing yan sa Diyos. Nakakalungkot lamang po, iilan lang ang nagbabalik at nagpapasalamat. Iilan lamang ang kumikilala na ang bagay na meron tayo ay galing sa Kanya. Pastor, pinaghirapan ko to. Bakit? Yung iba naman naghihirap din. Pinagpaguran ko to, pinagsikapan ko to. Bakit? Yung iba naman nagsisikap din. Pinagpaguran mo yan, pinaghirapan mo yan, pinagsikapan mo yan, pero ang lakas at talino at ang buhay, hindi galing sa'yo. Galing yan sa Panginoon. Kaya marami nagsisikap, marami po ang naghihirap para dyan, pero kukunti naman talagang nakakatanggap. Tama po ba? Baka nga merong masigit pang nahihirapan kaysa sa iyo eh. Pero lahat ng ito, biyaya. Pag sinabi pong biyaya, unmerited favor, hindi ka karapat-dapat, and yet tumanggap ka. Kaya wag nating ipagmamalaking pinagsikapan namin to, pinaghirapan namin to, hindi ka nga karapat-dapat eh. Hello? Hindi nga po tayo karapat-dapat eh. Ang lakas at ang buhay na meron tayo, wag nating kalimutan galing yan sa Panginoon. Nakwento ko na po dito sa inyo last time. May mga panahon talaga, kahit po sa mga pastor, tanungin nyo, hindi mawawala ng panahon na gusto na nilang gumibap sa pagiging pastor. Ayaw na nilang magpastor. At dumating po yun sa akin at naisip ko, magtrabaho na lang kaya ako, mag-support na lang kaya ako sa ministry. Pareho lang din naman yon. Sa aking palagay lang naman ay pareho, pero hindi pala pareho sa paningin ng Diyos. Pareho din naman yon, tutulong na lang ako sa ministry, ganun din naman ang ginagawa ko. Pero every time na lalapit ka, dudulog sa panalangin, hindi naman nagsasalita ang Panginoon, wala naman siyang sinasabi, pero pag ikaw ay tumunghay sa kanyang mga salita, maiisip mo na lang, paano pag nagpunta ako doon, hindi ako bigyan ng lakas ng Panginoon? Paano pag nagpunta ako doon, hindi ako ingatan ng Panginoon? Paano pag nagpunta ako doon, hindi ko kasama ang Diyos? Yun bang pangarap ko? Kaya kong ma-attain? Lahat ba ng gugustuhin ko ay pwede kong makuha kung hindi ako sasamahan at iingatan ng Panginoon? So babalik ka na uli, aalisin mo na yun sa iyong isipan, at susunod ka na ulit sa tawag ng Panginoon. Kilalanin po natin na ang lahat ng ito'y galing sa Panginoon. Nakakatuwa po, sa Diyos ang papuri. Kwentuhan kami ni Kuya Dennis nung last time na fellowship ng kalalakihan sa taas. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Nakakatuwa po sa pamilya ni Kuya Fran at ni Ate Grace, na yung lugar na yon na itinalaga para sa Panginoon ay kinikilala nilang galing sa Panginoon. Kaya welcome na welcome eh. Palagay ko hindi lang kalalakihan eh. Hindi lang kayo nagpaplano, pero welcome din po kayo. Tama po ba? Amen. Pero alam niyo po, wag kami napunta doon, kahit talaga namin yung lugar na iyon ay itinalaga sa Panginoon. Dahil lagi niyong maririnig sa kanila, ipinagkatiwala lang ito ng Diyos. Ginamit lang kami ng Panginoon. Kasi yung pong lugar na yon sa mga taga San Pedro ay meron pong napaka-historical na alaala sa inyo. Tama po? Laging basta nandun na sa lugar na yon, alam niyo po, hindi mawawala yung kwentuhan na dati ay dito ay may gawain eh. Babalik na ulit. Nagdadala ng mga trompa. Natutulog na madaling araw. Madaling araw pa lang, nagtatabas na. Malayo pa. Ang sunrise service ay tinatabas na at inihahanda na sa gawain para sa Panginoon. Tapos hanggang ngayon, ginagamit pa rin sa gawain para sa Panginoon. Nakakatuwa lang po. To God be all the glory. Nakaka-bless na marinig. Pinagkatiwala lang ito sa amin ng Diyos. Gawain ito ng Panginoon. Ito'y para sa Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang akin pong binabanggit dito is yung pagkilala. Naririnig naman po yan ng ibang kalalakihan. Hindi lang naman ako kasi pinatotoo yan. Pagkilala na ang bagay na ito na meron kami ay galing sa Panginoon. Ang bagay na ito na meron tayo ay galing sa Panginoon.
Yes, merong ang lakas, may talino, pero pinaboran ka ng Diyos. Favor yan ng Lord kung bakit nariyan ka ngayon. Pabor yan ng Diyos kung bakit meron ka niyan ngayon. At even ang buhay po na meron tayo, pabor ng Diyos. Yung iba po humihinga sa oxygen, pero tayo malaya, tayong nakakahinga. Yung iba gustong maglakad, yung iba nasa ospital. Marami tayong bagay na pwedeng may pagpasalamat sa Panginoon. Pero ang tanong, ilan ang bumalik? Ilan ang nagpapasalamat? Alam niyo po ang tugon ng Samaritanong ito, ang sabi po doon, nagpatira pa. Verse 16, ang sabi po doon. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Verse 18, nagpuri sa Diyos. Nagpatira pa, sumamba at nagpuri. Nagpasalamat at kinilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagpatira pa, sumamba. Kapahayagan ng kapakumbabaan, kapahayagan ng pagkilala na siya ang nagkaloob, kapahayagan ng pagkilala na siya'y makapangyarihan. Ang pagsambay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang sabi po doon, nagpuri ng may kagalakan dahil sa dakilang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Nagpuri ng may kagalakan. Ang kanyang tugon ay pagpupuri at pagsamba na ginagawa po natin ngayon. Meron pong mga halimbawa ng tugon ng pasasalamat. Nung si David po, nung in-stop ng Panginoon ang kanyang hatol kay David, sapagkat nagkaroon ng census, yun yung padalwa po niyang pagkakasala, nagkaroon ng census, pinapili siya, and yet ang sabi niya, kung ano po ang inyong hatol. At maraming namatay ng mga Israelites nung panahon na yon. Pero dahil sa habag ng Diyos, ipinatigil at nakita po doon sa lugar na yon ang anghel ng Panginoon, kaya doon sinamba ni David ang Diyos. Ibinibigay na po sa kanya yung lupa na yon, binibigyan na siya ng panghandog, binibigyan na siya ng pamatok. Lahat ng bagay na kanyang kailangan ay binibigay na sa kanya. Pero ang sabi ni David, bilang tugon ng pasasalamat sa Diyos, I will not offer a sacrifice that cost me nothing. Ang gusto ko, ang handog ko, ay may halaga. Ang gusto ko, ang handog ko, ay yung handog na tatanggapin ng Diyos. Sino pa po? Ang mga taga-Macedonia. Bilang tugon ng kanilang pagpapasalamat, sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, tingnan niyo po ha, tugon sa kabutihang ginawa ng Diyos sa kanila, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, sa mayamang iglesia na Corinto, ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, listen, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia sa Macedonia. Ang tugon po nila ay doon sa nadama nilang pag-ibig ng Diyos. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Ang tugon ng mga taga-Macedonia sa pag-ibig na natanggap nila sa Panginoon ay pagbibigay ng higit pa sa kanilang kaya.
At ang sabi po doon, ipinamamanhik pa nila kay Apostol Pablo, sige na, Apostol Pablo, tanggapin mo na ang aming tulong. Ang Diyos ay napakabuti sa amin. Gusto namin mag-extend ng tulong para sa mga kapatid sa Odeya sapagkat dumating po ng panahon na yon ang taggutom, ang famine sa Odeya. Pero kanilang ipinamamanhik kay Apostol Pablo ang kanilang tulong. Nakita nila na meron pa palang mas mababang kalagayan sa kanila. Nakita nila na meron pa palang mas aba sa kanila. Hindi nila binigyan ng justification ng kanilang kalalagayan. Pwede na kami hindi magbigay. Kita mo naman ang aming kalalagayan, sobrang hirap. Dumaan kami sa napakatinding kahirapan, kaya Apostol Pablo, exempted na kami dyan. Pero hindi. Kapag nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos, ang isang tao ay generous. Sabihin niyo nga po, generous. Hindi ko ripot. Ang isang taong nakadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos, siya po'y generous. Katulad ng binanggit nung Pasko, ano po, hindi mo hinihintay kung anong matatanggap mo, tapos kwentahin mo, oh, parang malugi yata ako dun sa binigay ko. Ba't ari lang natanggap ko? Lalo na sa mga exchange gift. Nasa 500 lang daw hanggang 500 pataas. Eh yung binigay niya, 501. Pero yung natanggap niya, 499. Parang lugi yata ako. Lugi ako ng dos. Hindi ba nakita yung agalakan na ako'y nakapagbigay? Hello? Kasi nga, nakatingin sa kung anong matatanggap, hindi sa kung anong may bibigay. Ang mga taga-Macedonia po, nakatingin sila sa kung anong kanilang maibibigay dahil meron na silang natanggap. Salamat po sa nag-amen. Meron tayong maibibigay dahil meron na tayong natanggap. At alam niyo po bang natanggap natin? Hindi kayang bilhin ng halaga. Ang tinanggap natin, walang halaga na pwedeng ipantay. Ang tinanggap natin ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Yung pong mga bagay na meron tayo ngayon, additional na lang ito. Kasi kailangan po natin ito. Hindi naman natin sinasabi dito sa unahan na hindi natin kailangan ng pera. Hanggat buhay ka, kailangan mo yan. Parang hindi kayo naniniwala. Hindi nyo kayang ibayad ang pananampalataya pag kayo nag-grocery. 1,400 po. Siya, faith na laang. Anong faith? F-A-I-T-H. Hindi ka pwedeng ibayad yun. Ay, hindi ho. Hindi pwedeng ibayad ng pananampalataya. Hindi tatanggapin. Ang kailangan niyan ay pera. Kaya habang buhay tayo, kailangan po natin yan. Huwag nating itatangging kailangan natin yan. Pero higit sa lahat ng bagay na yan, ang Diyos ang higit nating kailangan. Ang buhay na walang hanggan ay wala pong katumbas na halaga. At hindi po yan ibinibigay sa lahat. I mean, hindi lahat nakatatanggap dahil yung iba hanggang ngayon nagre-reject. Ibinibigay yan para sa lahat. Pero hindi pa lahat ngayon tinatanggap. Ang iba nire-reject. Pero tayong mayroong buhay na walang hanggan, na walang katumbas na halaga. Kaya binabanggit po ng ating pastor, tayo ang pinakamayaman. Spiritually, tayo ang pinakamayaman dahil meron tayo nang wala ang sanlibutan. Isang araw, pag dumating ang Panginoon, mararanasan na po natin ang kayamanan natin sa langit sa piling ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Walang sakit. Walang anumang karamdaman. Walang kahirapan. At yan ang ating tinatanaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang kanyang tinatanaw, ang buhay na walang hanggan. Kaya yung bagay na mga meron po tayo ngayon, gamitin natin sa kapurihan ng Diyos. Gamitin po natin sa kalwalhatian ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Ang Diyos ay nagpo-provide. Dahil ang tunay na nagkakaloob, siya ay nakatanggap na ng masaganang bagay. At ang Diyos ay hindi mauunahan sa pagbibigay. Ang paglapit po ng Samaritanong ito ay pagkilala.
Tugon ng kanyang pasasalamat ay ang pagpupuri at ang pagsamba, pagkilala na ang lahat ng bagay ay galing sa ating Panginoon. Ang akin pong hamon, magsimulang bilangin. Ito inaawit po natin, di ba? Count your blessings one by one. Magsimulang bilangin ang kabutihang ginawa ng Diyos at purihin. Punuin ang ating puso ng pasasalamat sa Kanya. Nakita niyo na po ba yung ginawa ng Diyos sa atin? Mula January, February, March, April hanggang December, hanggang sa kasalukuyang ito. Pag binalikan po natin lahat iyon, makikita natin ang kamay ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Nalampasan po natin. Mga sakit at karamdaman, di ngayon din pong year ko, naranasan yung hindi ako makahinga. Yung sinasabi po sa mga kalalakihan na huminga ka lang ng huminga, ay kahit gusto kong huminga, ay hindi ako makahinga. Yun pala naman, allergy lang. Uminom ng gamot, limang araw na yung antibiotic ko dahil sa pag-uubo, hindi pa rin ako gumaling. Ginamit ng Lord si Tita Pet, sinama kami dun sa Batangas, isang araw, yun, nakatulog na ako ng maayos. Yun lang pala, allergy lang pala. Ang hirap pala ng hindi makahinga, kahit gusto mong huminga. Talagang wala sa ating lakas ang buhay, nasa kamay ng Diyos. Pag binalikan po natin, sa taong ito, marami tayong pinagdaanan, mga sakit at karamdaman, akala natin kukunin na tayo ni Lord. Akala natin hindi na tayo makakabangon, akala natin hindi na tayo makakaahon. Pero mabuti ang Diyos. Hallelujah. Tayong lahat po ay tumayo. Awitin po natin ang awit na ito, kabutihan ng Diyos. Yun pong may ketong bilang pagkilala at pagpapasalamat, siya po'y lumapit, nagpatira pa, at sumamba sa Panginoon. Maari po bang anyayahan ang bawat isa na kumikilala sa ginawa ng Diyos at nagpapasalamat? Maaari po ba kayong anyayahan? Sama-sama po tayo sa harapang ito at pasalamatan natin, sambahin natin ang ating Diyos na nagkaloob ng kung anumang meron tayo, kinikilala natin ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. At habang inaawit po natin itong awitin na ito, alalahanin natin yung mga panahon na hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Mga panahon na ang Diyos ang naging sandigan natin. Mga panahon na ang Diyos ang naging kasama natin. Hallelujah. Panginoon, andito ang inyong mga lingkod. Nagbabalik kami sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulay hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti.
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan Kailanman hindi nagbabago. Hallelujah! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman ay di magbabago ang kabutihan mo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Opo, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pwede po ba nating awitin ng walang instrumento? At tayong lahat ay magdeklara sa ating Diyos na humahawak sa atin, kasama natin, nag-ingat, nagpagaling, nagpala, nag-provide, nagbigay ng pabor. Pwede po ba nating awitin ng korong ito mula sa ating mga puso bilang pagkilala sa kanyang kabutihan sa atin? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko minsan pa. kabutihan. Agad kami nabubuhay, Panginoon, binibigyan mo ng buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Lagi ka naming papupurihan. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, punuin natin ng pagpupuri at pasasalamat ang lugar na ito. Iniahon tayo ng Panginoon. Pinapagtagumpay tayo ng Panginoon. Ginabayan, iningatan, sinamahan. Isang bagay na hindi natin maaaring kalimutan. Sinamahan tayo ng Diyos. Sinamahan tayo ng Panginoon. Sinamahan ka niya. Sinamahan niya tayo. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Naging totoo siya sa kanyang mga salita. Hindi niya tayo iniwan. Hindi pinabayaan man. At sa panahon ng ating panghihina,
Pinalakas niya tayo sa panahon ng ating pangangailangan. Pinurbayin niya ang ating pangangailangan. Sa panahon ng sakit at karamdaman, pinagaling niya tayo. Iniahon tayo ng Panginoon. Kaya naman kinikilala natin lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin, lahat ng mabubuting bagay na nangyari sa atin. Ang lahat ng ito ay gawa ng ating mabuting Diyos, ng ating tapat na Diyos. Hallelujah. Lord, bumabalik kami sa iyong harapan at nagpapasalamat sa lahat po ng ito. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming salamat. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pasasalamat, sa iyong lahat ng pagdakila, sa iyong pagkilala. Maraming salamat po. Salamat po, dakilang Diyos. At higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, na mayroon po kami. Regalo mo, Panginoon, na hindi kayang manakaw ni numan. Regalo mo, Panginoon, na mismong buhay. Buhay mo ang iyong ibinigay sa amin. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong masaganang habag. Purihin ka, luwalhatiin ka. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagkilala, pasasalamat at pagdakila. Purihin ka. Ang aming pasasalamat ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Ang lahat ay nagsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.